Ako talaga, Admar, kinukulangan ako at nababagalan dito po sa rollout o pagsasakatuparan ng mga plano ng pamahalaan. Alam mo, nabanggit po ninyo yung mechanical dryers. Lalo na ngayon, basang-basa po yung palay na nakasurvive ng baha. Napakakunti po ang mga available na mechanical dryers, whether sa side ng National Food Authority o mismo sa mga kooperatiba ng mga magsasaka po natin. So napakabagal. And then yung sinasabing mga storage facilities, mga cold storage para sa mga gulay at saka mga onion, meron pong renewed effort to increase the number of cold storage facilities na pinupondahan ng Department of Agriculture, pero kulang na kulang pa rin. And then of course, pagdating sa mais halimbawa, kulang din ang mga post-harvest facilities. Ang 20 pesos per kilo na bigas ay bahagi na ba ng tinatawag nating achievement ng Pangulong Marcos Jr. na dapat niyang ipagmalaki ngayong ika-4 po na State of the Nation Address? Well, maganda naman yung intention. Lalong-lalo na kailangan niya ng mga mahirap nating kababayan. Pero yung realidad, yung in terms of the implementation, a lot remains to be desired. Dahil at saka ang malaking tanong din dito ay ganong katagal kayang masustain ng ating pamahalaan yung napakalaking subsidy na kinakailangan para ipagpatuloy ang 20 pesos per kilo na bigas. So that's a big question as to the sustainability at saka po yung extent of implementation po niyan. And then may kaakibat po na nakakabahala po sa ating mga magsasaka, lalo na sa palay, yung epekto po nitong 20 pesos rice sa presyo ng palay. At nakita naman natin during the first 6 months ng 2025, bagsak na bagsak po yung presyo ng palay. In many parts of the country, below break-even cost po yung tinatanggap na presyo ng ating mga magsasaka. And then ngayon, nagkaroon naman ngayon ng malawakang pagbaha. So sana iniisip sana ng ating mga farmers makabawi sa parating po na taniman, pero inabutan naman po ng baha. Nasa magkano po yung ibinagsak ng presyo ng palay, Ginoong Leonardo, kasunod nga po dito sa pinatutupad na 20 pesos per kilo na bigas? Siguro ang rough estimate ko siguro, Jake, probably in the vicinity of 15 to 20% at least ang bagsak. Ang isa ring factor o dalawang major factors sa pagbagsak, unang-una po, yung patuloy pa rin yung unlimited rice importation policy pursuant po sa Rice Tariffication Law as amended. So last year, kung maalala po natin, pinakamalaki po ang ating naitala na importasyon ng bigas, 4.8 million tons. Tayo pa rin ang pinakamataas na importer ng bigas sa buong mundo. Tapos nagkaroon pa nung Executive Order number 62 noong July of 2024, tinapesan pa po yung taripa, yung buwis sa inangkat na bigas from 35% naging 15 na lang. So sabay-sabay po yan. Napakalaki po ang kantidad ng bigas na pumapasok na imported, tapos masyado namang binaba yung taripa, plus pangatlong factor po ay masyado po nagmura din ang bigas, presyo ng bigas sa world market. So hindi po nakapagtataka kung bakit masyado pong bagsak ang presyo po ng palay at late naman po ang nakakayanan po ng National Food Authority na mabili po sa ating mga magsasaka at the higher government prices. Bago ko lang ipasok kay partner Admar, Sir Leonardo, kumbaga ang sinasabi po ninyo, although yung 20 pesos per kilo na bigas nakatulong sa iilan at hindi po sa lahat ng mga kababayan natin at bagkos ay nagdulot pa ito ng negatibong epekto sa lahat ng mga magsasaka po natin sa bansa. Yes, in combination with the other factors na banggit ko, yung unlimited importation, napakababa po nung taripa sa mga inangkat na bigas, plus lately, bumagsak po din ang presyo po ng bigas sa world market. So all of those factors, kasabay pa nitong yung mga MSRP at saka itong 20 pesos rice,
Nagkasama-sama po yan para i-depress talaga ang presyo po ng palay. Magandang umaga po, Leonardo. Sir, Secretary. Dito naman po sa mga kagamitan na maaaring makatulong sa mga magsasaka, like lagi na natin ito naririnig, itong mga dryer, pati itong mga cold storage facilities. Kamusta naman po ang performance ng kasalukuyang administrasyon sa nakalipas na 3 taon po? Ako talaga, Admar, kinukulangan ako at nababagalan dito po sa rollout o pagsasakatuparan ng mga plano ng pamahalaan. Alam mo, nabanggit po ninyo yung mechanical dryers. Lalo na ngayon, basang-basa po yung palay na nakasurvive ng baha. Napakakunti po ang mga available na mechanical dryers, whether sa side ng National Food Authority o mismo sa mga kooperatiba ng mga magsasaka po natin. So napakabagal. And then yung sinasabing mga storage facilities, mga cold storage para sa mga gulay at saka mga onion, meron pong renewed effort to increase the number of cold storage facilities na pinupundahan ng Department of Agriculture, pero kulang na kulang pa rin. And then of course, pagdating sa mais halimbawa, kulang din ang mga post-harvest facilities. Opo, dito naman po sa implementation ng rice tarification law, malinaw po doon nung una na talagang may malaking porsyento doon sa mga inaangkat natin na bigas, mapupunta po sa mga magsasaka po natin yung sa taripa. Kaso nga lang po, binabaan po ito mula 35 yata papuntang 15%. Parang ang gusto nyo din ata, taasan pa yung taripa natin sa bigas into 20, pero imbis na plus 20, naging minus 20 pa ang nangyari po, Leonardo. Ano pong ano ninyo dito, assessment po, sir? Napapanahon na po ba? Masyado bang matagal yung paggalaw para mapataas uli? Ano ba ang dapat remedyo na nakikita nyo po kung dito sa implementation ng rice tarification law? Kasi may mga plano talaga na amyendahan din po ito, sir. Nung inanunsyo po yung Executive Order number 62 at binabaan po yung taripa sa imported rice from 35% to 15%, ang paliwanag noon, temporary lang ito. It's an emergency measure para mapababa daw yung presyo ng bigas sa palengke by about 7 pesos per kilo. Pero that was in June of 2024. Umabot po sa katapusan ng 2024, ganun pa rin. Ang mahal pa rin po ng bigas sa retail. Despite the fact na ang laki po ng naitipid po ng mga importer sa kanila pong inangkat na bigas by about 7 pesos per kilo. So clearly, hindi po umubra yung yung purpose po nitong EO62. And then ngayon, lalong bumaba ang presyo ng world market ng bigas. So there is no more need for this low tariff treatment po ng imported rice. At tandaan din po natin, Admar, ang laki po ng nabawas sa koleksyon ng Bureau of Customs doon sa taripa o buwis on imported rice. Diyan po kasi nanggagaling yung yung mga pondo para sa magkaroon po ng mas malawak na ayuda sa ating mga magsasaka sa pamamagitan po ng pag-distribute ng mga makinarya, mga traktora halimbawa, yung mga libreng binhi, subsidized fertilizer at iba pa. So ang laki po ng bawas dito sa collection ng Bureau of Customs, supposed to be para dito sa mga programs para sa ating pong mga rice farmers. Sir Leonardo, si Jade po ulit ito. Bukod po sa pag-i-import po natin ng bigas, tayo ho ba ang Pilipinas ay nag-export, may export na ho ba tayo ng bigas sa ibang bansa? Ano yun, Kwan? Nakakapag-export na ho ba tayo ng bigas sa ibang bansa o more on imports lang talaga tayo ngayon? It's practically all imports, Jade. Siguro if ever merong konting tayong iniluluwas na bigas, siguro yung mga tinatawag na yung mga mamahaling bigas, mga heirloom rice. Pero kukunti lang po ang volume niyan So practically all po ng bigas na gumagalaw sa kalakalan, yung pag-aangkat po natin.
Opo. Siguro huli na lang, Sir Leonardo, batay po sa assessment po ninyo sa unang 3 taon ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang performance, lalo na pagdating po dito sa mga programa po ng pamahalaan sa agrikultura, kabilang na nga sa mga ipinagmamalaki, itong 20 pesos per kilo na bigas. Ano ho ba ang score na may bibigay po ninyo? Or baga, palpak ho ba? O pasado po sa inyo sa grupo po ng Federation of Free Farmers? O improving naman ang ating administrasyon, ang pamahalaan sa pagdating naman dito sa usapin ng agrikultura? Kung medyo magiging mabait ako, Kwan, Jane, I would say, Kwan, ang grado ko D. Di ba ang pinakamataas? A. Tapos B, C, D. Tapos meron yung F, failure. So kumbaga D, barely passing. Pero sa kabilang banda rin, on certain important aspects po sa agriculture natin, kwan pa po, F pa ibibigay ko. Lalo na po dito sa kwan po, napakababang presyo po ng palay.